you are alone, O God, whom we want to be glorified in our midst, Panginoon. Lord, tunay na dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo sa amin sa bawat araw, sa bawat oras. Diyos ka sa buhay po namin. Lord, hindi ka po nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na to, O God, malaya kaming makapagpuri. Malaya kami, Lord, na ipabot sa inyo ang pinakamataas na pagsamba. Salamat, Lord. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Sa inyong walang hanggang pagmamahal, Lord. Maraming salamat po. At sa oras na to, God, inihiling po namin na ikaw, ang banal mong Espiritu, O Diyos, ang siyang patuloy na lumukob sa bawat isa sa amin. Lord, ihanda mo po ang aming mga puso sa pakikinig sa iyong mga salita. Lord, ikaw po yung mangusap, Panginoon. Bigyan mo po kami ng isang puso na marunong makinig. Isang puso, Lord, na marunong magpakumbaba. Isang puso, Lord, na willing magpaturo, Panginoon, sa anuman pong salita, Lord, ang nais mo pong ibahagi sa amin sa gabing ito. Lord, nakikita mo po yung bawat isa sa iyong mga anak. Ikaw po ang kumatagpo, O Diyos. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Upang sa gayon, Lord God, sila ay muling mapuspos, sila ay muling mapuno ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, Panginoon. Lord, sa inyo po namin ino-offer itong aming gawain, O God. Ikaw lamang ang patuloy na madakila, ang pangalan mo, ang patuloy naming pupurihin at sasambahin. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang gabi, New Gen Church. Good evening po sa ating lahat. So, kamusta po tayong lahat ngayong araw na to? Pinagpala po ba ang ating isang linggo? Bagamat marami tayong mga pinagdaanan. No? So, sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa topic na Save to Serve. I believe po, this past few Sundays, no, ang Lord po ay nag-speak po sa atin, nag-i-impress po siya sa atin ng mga mensahe niya. No, yung pong purpose, no, ni-remind po sa atin yung love natin sa Panginoon. What does it mean to love God? And also, letting God to take the lead sa buhay natin. And the last topic natin, last Sunday, it's about obeying God's command. So for tonight, let's talk about save to serve. Sino po sa atin sa gabing ito ang makakapagsabi, no, na talagang sure ka na ikaw ay ligtas na at tinanggap mo na yung gift of salvation mula sa ating Panginoon? Magsabi ng Amen. Amen. So lahat po tayo nanampalataya, naniwala, tinanggap ang Panginoong Hesus as our Lord and as our Savior, we are saved. But if we are saved, why are we still here? Bakit nandito pa rin tayo? Kung ang layunin ng Panginoon na tayo iniligtas ay para tayo ay makasama niya doon sa heaven, bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo? No? Ano kaya ang kadahilanan? Alam niyo po ang ating Panginoon sa lahat ng bagay, no, ay meron po siyang layunin o tinatawag nating purpose. At ang ating pagkaligtas ay hindi lang po ang goal ng Panginoon ay tayo ay ma-save from hell, but the goal of the Lord is for us to be used for His glory. So ang purpose po ng Lord ay tayo ay gamitin yung mga buhay natin para sa Kanyang kapurihan. Nawa po, no, kung tayo ay excited kapag ang mga topics natin ay tungkol sa blessing, prosperity, abundance, promises ng Lord, forgiveness, and healing, pagdating sa usaping paglilingkod sa Diyos, nawa ganon din tayo ka-excited. Amen po ba? Ay, mahina. Amen po ba? Amen sa topic na pinag-uusapan tungkol sa pagsuserve sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang dami nating benefits na tinanggap mula nung ni-receive natin si Jesus as our Lord and Savior.
napaka-favored natin, napaka-blessed natin. So, it is just right for us, no, bilang gratitude or pasasalamat sa ginawa pong sacrifice ng ating Panginoong Jesus, ay tayo po ay maglingkod sa Kanya ng buong puso. So, ano po yung mga ginagawa ng mga tumanggap sa Panginoong Jesus? Sila ay nagsiserve. Oo, nandito po ba tayo? Amen. So, yung mga naligtas, anong ginagawa nila? Matutulog na lang ba? Uupo na lang ba? Darating na lang ba dito every Sunday? Ang mga na-saved, they are called to serve. Amen. So, lahat po tayo dito ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang para umupo, hindi lang para mag-enjoy kapag ang topic natin at ang usapin natin ay yung mga blessing, kundi tayo po ay tinawag ng Panginoon para tumulong po tayo at maging instrumento tayo para ma-fulfill yung purpose, yung cause ng Lord na lahat po tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Amen. So, tandaan po natin, our life in this earth is just temporary. So, wag lang po nating i-exert yung galing, yung oras, yung effort natin just for planet Earth only. No, hindi lang po para sa pangmundo itong buhay na to na sinave ng Lord. He bought us with a high price. No, hindi lang para mabuhay lang tayo at mag-exist, but the Lord has greater plans sa buhay natin. So gusto ng Lord na makasama tayo. What a privilege, no? Na tayo ay makasama doon sa dakilang layunin ng Panginoon para sa atin dito sa mundo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 says, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sa verse po na ito, malinaw na sinasabi na ang ating pong kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga ginawa. Tama po? Hindi po tayo sinave ng Lord dahil mabait ka. Hindi ka sinave ng Lord kasi kumakanta ka sa church. Hindi ka sinave ng Lord dahil masunurin ka. Ang pag-save po sa atin ng Panginoon, it is by grace. Ibig sabihin dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas, mapatawaran sa ating mga kasalanan. So that means to say, hindi po sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan po ng biyaya at pananampalataya kung bakit tayo po ay nagkaroon ng salvation o kaligtasan. Now, that is the reason why we are serving the Lord now. Hindi po yung mauuna yung paglilingkod para maligtas ka. Hindi po requirement ng Lord na mag-serve ka muna before kita i-save. Even before we are still sinners. Even before pa man natin gawin yung mga pinag-uutos ng Panginoon, pinili na ng Lord na tayo ay Kanyang iligtas. So we are not saved by serving, but we are saved. That's why we are serving. Amen po ba? Amen. Thanks be to God. No? Dahil napakabuti ng Diyos. Sa pamagitan lang ng pananampalataya natin sa Kanya, siya ay pinili tayo. No? Siya ay nagmahal sa atin. And He chose you and He called you. Lahat po tayo dito. Hindi lamang po yung mga leaders or yung mga pastors natin ang called by God. Every one of us, we are chosen. We are called by God. Ano po yung pagtawag sa atin ng Panginoon? Na siya po ay ating purihin, sambahin, at ating paglingkuran ng buong puso. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So lahat po tayo, nilikha tayo ng Panginoon. At ang pagkalikha ng Panginoon sa atin, even before pa man tayo naluwal dito sa mundo, ay meron na pong purpose ang Lord na tayo po ay Kanyang gagamitin for good works. So meron kang isang mission, merong isang assignment
na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. And that is to do good works. That is our service for God. So in advance, pinrepare na tayo ng Lord. So bago ka pa man ipinanganak, meron ng assignment na binigay si Lord sa bawat isa sa atin. That is why we need to understand that. Naintindihan dapat natin na hindi lang tayo nag-i-exist dito sa planet Earth. Hindi lang tayo pinanganak dito sa mundo para mabuhay, mag-aral, mag-asawa, magpamilya, yumaman, and everything. Our purpose in this world is for us to do good works, for us to serve the Lord. So kung naintindihan natin yon, we will not waste every single day, every single opportunity that God is giving us to be used for His glory. Hindi natin sasayangin yung bawat araw na iisipin lang natin yung ating mga sariling pangangailangan. Or bigat na bigat tayo dun sa mga problema na ating pinagdadaanan. Hindi lang tayo nakatingin sa ating mga pansarili, kundi meron tayong purpose na merong gagawin ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi niya dito, what does it mean to serve God? Ano po bang ibig sabihin pag sinabing maglingkod sa Diyos? Sa totoo lang po, ang Lord po natin, He is all-powerful. He can do everything and anything na gusto niya pong ma-accomplish sa buhay po natin. He is all-powerful. Actually, tayo po yung may need sa Panginoon. Tayo po yung may kailangan sa Kanya. Pero, bakit pa tayo tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Dahil po, ang biyaya ng Diyos sa atin ay nais niya na tayo ay makasama doon sa great plans, doon sa wonderful plans na meron ang Lord sa buhay natin. So si Lord may plano siya. May gusto siyang ma-accomplish sa bawat isa sa atin. So ang gusto ng Lord, kasama tayo doon sa plano na yon. Ang gusto ng Lord, tayo yung gagamitin niya. Again, it's a privilege, not an obligation. Hindi po tayo obligado kasi niligtas niya tayo, kundi ito isang pribilehiyo. Sapagkat sa totoo lang, hindi man po tayo karapat-dapat, pero you are called. You are chosen. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo, you are called. You are chosen. Oh, hindi ka cold na nilalamig at hindi ka rin frozen. Amen. So tayo ay called, tinawag, and you are chosen, ikaw ay pinili to serve in response dun sa great sacrifice na ginawa ng Lord dun sa cross. Naintindihan po ba natin yon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? So when we say to serve God, that means to say, your life, ang buhay na ito ay hindi lang para sa pansarili mong mga plano. Ang buhay na ito, na regalo ng Diyos sa atin, ay gagamitin natin para sa kapurihan. Para maging productive itong life na to. Para maging blessing itong buhay na to. Naniligtas ng Panginoon, nanilinis na ng Lord. Tandaan natin, we have been saved, we have been forgiven, we have been cleansed by the blood of Jesus. So this life is meant to be used for God's glory. So let us not just acknowledge God as our Savior. Wag lang po nating i-treat ang Lord na tagapagligtas lang. Pagkatapos niya tayo niligtas, wala na tayong paki. No? Or wala na tayong ginawa, naupo na lang tayo. No? We accepted Jesus not only as our Savior, but He is our Lord. Kapag sinabing Lord, Panginoon. Pag sinabing Panginoon, Master. Kung siya po ang ating Lord, siya yung ating Master, ibig sabihin, ano man po yung command, ano ang law, ito ay ating susundin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. So kung ang Lord ay mahal po natin, no? Kung ang Lord ay minahal tayo at mahal po din natin ang Panginoon, ito po ay may kalakip na gawa. May kalakip na aksyon. Kahit naman po tayo, di ba, hindi po sapat sa atin na sinabihan lang tayong, I love you or mahal kita. Because love is an action. It must not be just a spoken word, but it must also be shown through our action. And one way to show that we love the Lord our God is through serving Him, obeying His commandments. And on the next slide,
these are some of the reasons why we do not serve God. Ito yung mga minsan nagiging excuses natin. Ito yung mga nagiging dahilan natin kung bakit hindi nating magawang maglingkod sa Panginoon. First one is the inadequacy to serve. Kung minsan, pakiramdam natin ay hindi tayo worthy. No? Pakiramdam natin hindi tayo para dito. Hayaan na natin sila, ate. Kaya na nila yan. No? Hayaan na natin yung mga primary 12. Sila na lang. No? Pero, sa totoo lang po, lahat po tayo dito, we are not worthy. Lahat po tayo dito, we are inadequate. As I stand here, alam ko sa sarili ko na hindi po ako adequate, no, to speak in front of you. But what makes us adequate or ano yung tutulong sa atin para magawa po natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that empowers us. Ang Holy Spirit po, no, ang banal na Espiritu ng Diyos, siya po yung tumutulong sa atin para ma-accomplish or magawa natin anuman po yung calling na binigay sa atin ng Lord. Sa totoo lang po, ang mag-speak sa harapan ng maraming tao ay hindi po madali. But what makes us stand here, it's because of the guidance of the Holy Spirit. Remember, it is not by our own might, not our own strength, but with the power of the Holy Spirit. Amen? So kung feeling mo, hindi ka sapat, kung feeling mo, hindi ka karapat-dapat, tandaan po natin, kasama po natin ang Diyos. Where God guides, He will provide. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, siya po yung tutulong sa atin para ating pong magawa. Ano man po yung task, assignment, or work na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, wag nating sabihin na, i-excuse sa Lord, Lord, saka na lang po ako magpapagamit kapag perfect na ako. Hindi po tayo magiging perfect. No? So wag nating hintayin, baka tumanda ka na bago ka maging perfect. As long as we are still living in this world, marami pa rin po tayong pagkakamali. No? Marami pa rin tayong pagkukulang. Saka na lang, Lord, pag okay na ako. No? Pero alam nyo po, even in our perfection or imperfection, even doon sa ating mga pagkukulang, pinipili pa rin tayo ng Panginoon. It is by grace that God has called us to serve Him. So alam niyo po, habang tayo, ang buhay natin ay pinapagamit natin sa Diyos, the more you're using your life for God's glory, the more na nagkakaroon ng pagbabago. No? Habang naglilingkod ka at nagpapagamit sa Lord, the more nagkakaroon ng maturity sa life mo. Natitrain ka to become responsible. So when we are serving the Lord, no, hindi lang yung tao yung nabibless. Even you yourself benefit from it. Alam mo yung joy na nasa puso mo when you know you have done what God has called you to do. And next one is yung comparison. Kung minsan po, madali po tayo magkumpara sa kung ano yung wala ka or meron ka or wala ka na meron yung iba. No? Ang dali po nating magkumpara. Wow, mas magaling sila. Ay, mas magaling niya mag-speak sa akin eh. Mas magaling siyang kumanta, mas maganda yung boses niya. Pero alam niyo po, lahat tayo, may kanya-kanya tayong abilidad. May kanya-kanya tayong personalidad na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. At lahat ng yon ay binigay ng Lord para po yun ay magamit natin. No? So, hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, sila na lang. Eh, ikaw yung tinawag eh. Ikaw yung pinili ng Lord na gawin yun. So, bakit mo sasabihin siya? Mas alam mo pa kay Lord? Diba? So, kung sinabi ng Lord, ikaw yung tinawag ko, ikaw yung pinili ko, anong sagot? Yes, Lord. Amen? So, hindi after si Lord sa galing natin. Hindi after si Lord doon sa talent na meron ka. Alam mo kung saan after si Lord? Doon sa heart mo, yung obedient heart mo. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Another reason is kasi may weaknesses pa ako. Sa totoo lang, lahat tayo, meron tayong weaknesses. Meron tayong mga kahinaan. Yung patience mo, no? Mahiyain ka. Sino dito yung mahiyain? Magsabi ng amen. Konti lang. Ako, mahiyain ako. Dati. Pero praise God kasi nung nagpagamit ako sa Panginoon, isa yun sa binago niya sa akin.
So marami sa atin, minsan yung reason natin, inaya po kung magsalita, inaya po kung mag-share. So weakness natin yun, pagkaharap na natin yung kausap natin, natatakot tayo, nag-iisip tayo kung ano yung sasabihin natin. Pero sa totoo lang, yung mga weaknesses natin na yan, ay opportunity yan para makita natin kung paano si Lord ay kikilos, kung paano si Lord ay tutulungan niya tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weaknesses. The more na inaamin mo sa Lord kung ano yung kahinaan mo, the more na mag-move ang Lord sa buhay mo. So, hayaan mo lang na si Lord ay gamitin niya, even yung ating mga weaknesses. Yung mga kahinaan natin, isurrender natin sa Lord. Huwag nating idahilan yan or gawing hadlang yan para hindi tayo gamitin ng Diyos. So sabi niya dito, fear to serve right. So minsan takot tayo, no? Takot tayo magkamali. Takot tayo kung ano yung sasabihin nila. Ay, baka ma-judge ako. Ay, sabihin nila, banal-banalan ako. Di ba? Natatakot tayo na mag-share, natatakot tayong tumayo, natatakot tayong magpagamit kasi iniisip natin kung anong sasabihin ng iba. Pero when we do something, no, let's do it for the Lord. Hindi po para lang sa tao. Ang Lord, nakikita niya yung ating puso. At huwag nating hayaan na pangunahan tayo ng takot. Sa una lang po yung takot. No? Pag sa una, hindi mo alam talaga kung ano yung gagawin. The first step is the hardest. Pero humakbang po tayo. Kapag hinakbang po natin, the step of our faith, Lord, tinawag mo ako dito, sige, hakbang na ako, magpapagamit na ako. Doon po magsisimula na makikita mo kung paano ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Remember Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So si Lord, siya po yung maglalagay sa bibig natin kung ano yung right words na sasabihin mo. Ano yung hindi mo kaya, si Lord ang magbibigay ng kakayahan sa'yo. And next one is busyness. Kung minsan, busy tayo, no? Totoo ba na busy tayo? Siguro totoo na busy tayo, no? Pero, ang dami nating time sa ibang bagay. Totoo ba? Busy tayo pero kaya pa natin mag-Facebook, kaya pa nating mag-social media, or manood sa mga Netflix and gumawa ng kung ano-ano, makipag-coffee date sa ating mga barkada. We have time for those things. But how about when it comes to serving the Lord? Are we really busy? Totoo ba na wala kang time o hindi lang natin siya priority? Ang totoo po, we have all the time. Pare-parehas po tayong mayroong 24 hours in a day. And how do we use that 24 hours? Paano po natin ginagamit yung ating oras? No? Kasi sa totoo lang, kapag gusto, merong paraan. Pag ayaw, marami tayong idadahilan. No? So, wag nating i-master yung master of excusology. Yun po yung madami tayong excuses. Pero if we will make time, kaya po natin yang bigyan ng oras. Meron nga po tayong kasama dito. Sabi niya noon, sobrang busy niya kasi teacher siya, nagtuturo siya and everything, kaya hindi niya magawang magpagamit sa Diyos. Pero ngayon, nag-answer na siya dun sa call, nagamitin siya ng Panginoon. Parehas pa rin, madami pa rin siyang ginagawa sa school, sa kanyang pamilya, and everything, but still, nagagawa niya pa ding paglingkuran ang Panginoon. So tayo po kaya, no? Kamusta po yung paggamit natin sa ating oras? Time is the most valuable resources na meron tayo na hindi natin maibabalik kailanman. Napakabilis pong lumipas ng bawat araw, ng bawat oras. The more na lumilipas yung mga araw, the more na nalalapit din po, no? Yung pagparitong muli ng ating Panginoon. Ilang taon ka na kaya kapag dumating si Lord? Matagpuan kaya tayo ng Lord na faithfully serving sa kanyang kingdom during that time na siya'y babalik na? O baka matagpuan tayo ng Lord, busy po tayo sa ating mga kanya-kanyang agenda sa ating buhay. Nawa, matagpuan niya tayo na faithfully serving in the kingdom of God. Remember, we will give an account to the Lord.
Lahat po tayo, one day, haharap tayo sa Panginoon. One day, we will give an account to the Lord of what we have done to this life that God has given us. Ano na nga ba ang nagawa natin para sa Diyos? Ano na nga ba yung ating ginawa na masasabi natin, ito po Lord, I offer it to you. And then the Lord will say, well done, thou good and faithful servant. But it's never too late, mga kapatid. No? Hindi pa po huli ang lahat. Bata ka man, may edad, nasa middle age, or anumang edad po tayo, lahat po tayo ay maaari pong gamitin ng Panginoon. To serve God is not based on our age. Hindi po nakabata yan sa edad natin. Bata ka, matanda ka, or ikaw ay senior na, no? Pwede pa rin po tayong gamitin ng Panginoon. Basta we need to say yes to Jesus. Because that calling is keeping on calling sa bawat isa sa atin. Hindi pa po binaba ng Lord yung kanyang phone. Hinihintay pa rin ng Lord na mag-answer tayo doon sa call na yon. So another reason pa natin is yung sin, yung kasalanan. Sa totoo lang, walang sino man sa atin dito ang nabuhay ng walang kasalanan. Nagkakasala pa rin po tayo. Nagkakamali tayo. But then, these sins, no, itong mga kasalanan na to, we need to offer them to God. We need to ask the Lord for forgiveness and repentance. Kasi we cannot serve God at the same time we're still living in sin. Kasi hindi po tayo magiging effective na servant ng Lord kung you are serving the Lord at the same time you are serving the enemy. Hindi po pwedeng magkasabay yon. We only serve one master, and that is our Lord. So kung sa tingin natin, itong mga kasalanan na to ay nagiging hadlang sila sa buhay natin, umamin lang po tayo sa Panginoon. Because the Lord is faithful and just to forgive us to any sin and to any unrighteousness. Kasi yun naman talaga yung goal ng Lord eh. Iligtas ka, linisin ang buhay mo, patawarin ka sa iyong mga kasalanan, at gamitin ka para sa kanyang kapurihan. So another reason why we don't serve, it's because of our pride and self-centeredness. Minsan, nakapokus lang tayo, nakatingin lang tayo sa kung ano yung need natin. Nakatingin lang tayo sa mga sarili nating problema, hindi natin nalalaman, hindi natin napapansin na yung mga tao din pala sa paligid natin, mas higit pa, mas matindi pa pala yung mga pinagdadaanan nila. So let us remove that pride. Ang pagiging servant ay hindi pagiging mababa. Pagiging servant sa kaharian ng Lord is a highest position. No, ito po isang mataas na posisyon. Because yung pong pagsuserve natin sa Lord ay para sa kanyang kingdom. Amen. Next po is, eto. So, I want to encourage you, if you think you are imperfect to be used by God, these are all or some of the people in the Bible whom God used. And what is common sa lahat ng mga taong ito is they are all imperfect persons. If you know them, like si Jacob, he was a cheater. Peter had a temper. David had an affair. Si Noah, lasinggero siya. Si Jonah, tinakbuhan niya si Lord nung inuutusan siyang mag-preach sa Nineveh. Si Paul, mamamatay tao siya. Si Gideon, marami siyang insecurities. Si Miriam, gossiper, no, marites po siya. Si Martha, ang dami niyang mga worries. Si Thomas, ang dami niyang doubts. Si Sarah, impatient siya. Si Elijah, moody siya. Si Moses, stuttered siya, nahihirapan siyang magsalita, nabubulol siya. Si Abraham, matanda na siya. Si Lazarus, namatay siya. But lahat ng mga pangalang ito, they are the great men and women of God. Why? Because they used their life for Jesus, for the Lord. Ginamit nila yung buhay nila. So God uses imperfect people to accomplish His perfect will. So ano pang excuse mo? Lord, bakit ako? Pwedeng siya na lang yung katabi ko. No? So ano pa ba yung dahilan natin para hindi natin ibigay, i-offer yung life na ito? God uses imperfect people. Kasi kung perfect ang standard ng Lord, walang sino man sa atin dito ang pwedeng maglingkod. Anong mangyayari? Wala na. No?
wala na tayong service. Kasi walang gagamitin eh. Lahat kasi hindi qualified. Kasi imperfect lahat. But no. The standard of the Lord, hindi lang yung mga perfect. No, yung requirement ng Lord, hindi lang yung perfect. No? Kundi ang Lord, habang ginagamit niya tayo, He is changing us from glory to glory. Si Lord, nililid niya tayo. Sabi niya, He who has started good work in us will finish it until the day of Jesus Christ. So hanggang doon sa dumating yung excellence towards to perfection. No? Hanggang sa mamit na natin si Lord face to face, doon natin makikita yung perfection na hinihingi natin or ninanais natin sa Panginoon. So these people, they are imperfect, but they are willing. Are you willing? Ang question ng Lord, are you willing to follow me? Are you willing to use your life for me? No? So, si Lord, yun po yung hinahanap niya sa bawat isa sa atin. Actually, sabi niya dyan, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. No? Hindi tinawag ng Lord yung mga qualified, no? Yung matataas ang degree, mataas ang tinapos, mayayaman, magagaling, matatalino, magna cum laude. Hindi po yun ang pinili ng Lord. Pero yung mga pinipili ng Lord, tinatawag ng Panginoon, siya po yung magbibigay ng qualification sa mga taong yun. I-equip po tayo ng Panginoon. So what is God looking for? Ano po ang hinahanap at tinitignan ng Panginoon sa atin sa oras na ito? Remember, the Lord is not looking at the outward appearance. Hindi po nakabatay, nakabase ang Panginoon sa ating mga panlabas na kaanyuan. So, hindi po ang Lord nai-impress dun sa mga ganong bagay lamang. But, the Lord is looking at our hearts. Puso po ang tinitignan ng Panginoon. Yung puso na willing magmahal. Yung puso na may pag-ibig sa Diyos. No? Yung tao na tinawag niya, who will say yes because you love Jesus. Hindi yung yes, Lord, pero napipilitan ka lang. O kaya, yes, Lord. No? Yes, Lord. Yes sa bibig, pero umiiling ka naman. Kailangan pag sinabi natin, yes, Lord, I will do it. You do it with love, not just an obligation. Not because sinabi ni leader or ni pastor. Let our hearts have the right motive. No, maging tama yung motibo natin kung bakit natin paglilingkuran ang Diyos. Amen po ba? So sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, ang puso po natin, itama natin yung ating intensyon, itama natin yung ating purpose. Why we are serving. Why we are joining these ministries, no? I believe marami sa atin dito, meron na tayong mga kanya-kanyang ministry. So, ang Lord, tinitignan niya, hindi yung galing mo sa ginagawa mo, kundi yung puso mo kung paano mo ginagawa ang paglilingkod niya, paglilingkod sa Kanya. So, why do I have to serve God? Sana nakukumbinsi ko po kayo, no? O ang Holy Spirit na po ang mangusap sa bawat isa sa atin. Why do we have to serve God? Bakit nga ba kailangan nating paglingkuran ng Diyos? Because serving is one of our life purpose. Ang buhay po natin, again, kung hindi natin ginagampanan or natutupad, napupulfill yung purpose natin, your life is wasted. No? Masasayang lang yung buhay mo kung hindi ka nabuhay doon sa purpose kung bakit ka kinreate ng Lord. Serving is the secret to greatness. Sabi niyang Lord sa word niya, whoever wants to be first or great, no, let him be my servant. So it is a mark of greatness, yung paglilingkod sa kaharian ng Diyos. And serving leads you to Christ likeness, because even the Son of Man come not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. So isa po itong way, no, para tayo ay mag-grow, mag-mature bilang isang disciple kapag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon. No, sabi ko nga, hindi lang po tayo niligtas para maupo. Hindi lang tayo niligtas para makinig sa kanyang mga salita. Sinave tayo ng Lord
for His purpose. And you know what? Kapag ginagamit mo yung buhay mo, nagkakaroon ng pagbabago. And then sabi niya dyan, serving will be rewarded in heaven. Kung tayo, yung mga magulang, mga teachers, no, yung mga ginagawa ng mga anak natin, mga estudyante natin, kapag natuwa tayo, anong ginagawa natin? We give them rewards, right? So what more our Father in heaven, kapag siya ina-please sa bawat service na ginagawa natin, He will bless us more than abundantly sa buhay natin. So the question is, how to use your life in serving God? Paano natin gagamitin ang ating buhay para sa paglilingkod natin sa Panginoon? Number 1, we have to make a decision. Our decision is to follow Jesus. Alam niyo po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, hindi po siya sapilitan. Hindi ka pinipilit ng Lord na maglingkod sa Kanya. But what God wants is you, your life, itself. Ikaw mismo yung merong desire, ikaw mismo yung merong willingness sa puso mo, magdi-decide ka that you will say yes to Jesus. Yes, Lord, I will follow you. No? Si Lord po, hindi po siya mapamilit. No? Binigyan niya tayo ng choice. It is your choice. So today, what is your choice? Ano ang decision mo? To follow Jesus, to serve the Lord, or to serve the world? Sabi niya dito sa John chapter 15, verse 16, you did not choose me, but I chose you. And I appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Hindi po tayo yung nagpumilit, no? Napiliin tayo ng Diyos. Ay, si Lord, hindi niya tayo pinilit. Siya mismo, no? Yung pumili sa atin. Sabi niya, I chose you. Bakit tayo pinili ng Lord? Because God wants us to bear much fruit. Maging fruitful po tayo. Amen? Magkaroon tayo ng bunga. Bakit magkakaroon ng bunga? Hindi naman tayo puno. So yung pong bunga na pinag-uusapan natin dito, the fruit of our righteousness, the fruit of the Holy Spirit, the fruit of those souls, no? Yung mga bunga natin, yung mga kaluluwa na nadala natin sa Panginoon at sila din ay nakakilala sa Lord, nagkaroon ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. So ang Lord wants us to become fruitful. What does God wants from us is to follow Jesus. Have you already decided? Nag-decide ka na ba na si Lord ang ipa-follow mo? So it is our decision. And then on the next verse, eto, sabi niya sa Mark 8:35 to 37, whoever wants to keep his own life safe will lose it. No? But whoever gives his life to serve me, God's good news will have true life. A person may get everything in the world for himself, but if he loses his life, it will not be any good for him. There is nothing that a person can give to get back in his life. So ano po yung sinasabi ng Mark sa atin? That if we want to have a life, no, gusto nating mabuhay ng tama, gusto nating mabuhay ng may direksyon, ng may pagpapala, let us serve the Lord. Because what does it profit a man? Sabi niya nga, kung ang buhay natin ay uubusin lang natin para dito sa mundo. No? Makamtan man nga natin lahat ng yaman, lahat ng posisyon, lahat ng mga ninanais natin dito sa mundo. Pero kung yung kaluluwa naman natin is na lost, no? Yung soul naman natin ay napabayaan natin, yung relationship naman natin sa Panginoon, no, sayang po. Sayang yung buhay na binigay sa atin. So let us make a decision. Tayo po yung magsasabi nun at makakapagsabi kay Lord if you are willing to follow Jesus and to serve Him. And number 2, grow deeper in your relationship with God. Bago po tayo makapaglingkod sa Panginoon, kailangan mas lumalim po yung ating relasyon at pagkakilala kung sino nga ba ang Panginoon sa ating buhay. Because you cannot
do something that you do not understand. Tama? Hindi po natin gagawin ang isang bagay na inutos lang sa'yo nang hindi mo naintindihan. So we need to grow deeper sa ating relationship sa Panginoon. Because as we grow deeper, as we get to know who God is sa buhay natin, doon natin mas nalalaman kung ano yung will ng Lord. Kung ano yung plano ng Lord. Saan ako gustong gamitin ng Panginoon. So one way for us to grow deeper sa ating relationship with the Lord is discipleship. Ang discipleship po ay isang calling ng Lord sa bawat isa sa atin. We are not just called as servants, believers, but we are also called as disciple. It is a journey of intentional decision leading to maturity in your relationship with Jesus so that you become more like Him in your attitude, focus, and ultimate behavior. So tayo po, sa loob ng discipleship, doon po natin pinag-uusapan kung sino si Lord, kung ano yung plano ng Lord, kung ano yung nais ng Panginoon. So this way, tayo po ay mas nagkakaroon ng mas malalim na pagkakilala sa pamagitan po ng pakikinig sa mga salita ng Diyos, no? Na meron pong inassign ang Lord na leader sa atin. No? Si Lord po yung pumili din doon sa mga leader na yun na mag-guide sa atin para mag-grow tayo at mag-deeper pa o mag-deepen pa yung ating relationship with the Lord. So ano po ba yung sabi dyan sa letter A? Be a true disciple of Jesus. So ang pagtawag sa atin ng Diyos ay maging tunay tayong disciple. John 8:31, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So, dito po tinuturo sa atin na hindi lang sapat na pinapakinggan, nalalaman, natutunan ng salita ng Diyos, kundi ito po'y ating isagawa. Ito'y ating isabuhay. Meron pong malaking kaibahan ang isang disciple sa isang church-goer lang. No? Tingnan natin, are you a disciple or are you just a church-goer? Ang disciple po, ay ang church-goer, siya po ay coming to church. No? Kaya nga, church-goer, goes to church. No? So, yung isang disciple comes, no? Dumadating lang ang church-goer. But a disciple follows. No? Sumusunod siya. Church-goer comes every Sunday, but a disciple follows the example of Jesus. Ang isang church-goer believes or believer, pero he lives in the world. Pag Sunday lang siya nandyan, church-goer kasi eh. Pero pagdating ng weekdays, nasa world siya. Pero ang disciple, believers, and live like Jesus. Ang isang church-goer, palagi ang focus lang niyan, yung mga plans niya, yung mga gagawin niya, yung mga pangarap niya, yung mga priorities niya, yung lifestyle niya. Yun lang yung focus niya. Pero yung mga disciple, ang focus nila is Jesus. Church-goers go to church, but the disciples are the church. Church, are we the church? Tayo po ba yung church? Ibig sabihin, ang church, hindi po yung pinupuntahan lang natin every Sunday. When we say we are the church, wherever we go, we represent Jesus. Dala-dala po natin yung pag-ibig ng Diyos. Dala-dala po natin yung presensya ng Diyos. Kaya kahit wala ka sa loob ng church, wherever you are, disciple ka, you are the church. Church-goers, sabi niya dito, involved in the mission of Jesus, but disciples are committed to do it. So, hindi lang tayo involved, pero committed tayo. And church-goers sits on the side. Disciples are in action. Church-goers hear the word of God, but disciples live by it. Church-goers talk, and disciples make more disciples. Saan po kaya tayo doon? Are we a church-goer or are we a disciple? Sabi ng Lord, sa next slide natin, Matthew 28 verse 19 to 20, therefore, go
and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. Ano pong sabi ng word? Go therefore and make churchgoers. Yun po ba ang sinabi ng Lord? O ang sabi niya, go and make disciples. So hindi lang po tayo magpaparami ng mga taga-simba, kundi tayo po ay tinawag ng Lord to become a disciple and a disciple maker. Anong gagawin mo bilang isang disciple maker? Sabi niya dito, teaching them to obey everything I have commanded you. So whatever we have learned from hearing, listening to the Word of God, sa mga preachings, sa mga care groups, sa ating mga trainings, lahat po ng yan, ang gagawin po natin is to teach them also. Share them to others. Share the good news of salvation. Share the gospel to people. So turuan din po natin sila kung paanong sa atin ay may nag-share ng gospel, may nagturo, may nag-disciple. Kaya tayo nandito ngayon, ganon din po yung calling natin. This is the command of the Lord. This is the greatest commission na iniwan ng Panginoon bago siya umakyat muli sa langit. Na tayo po ay gamitin niya bilang ilaw dito sa ating sanlibutan. There are so many people, no, na kailangan po ng kaligtasan. Thanks God, tayo po ay naligtas na. Thanks God, tayo po ay nandito na sa church. At nandito na po tayo, meron na tayong relationship with the Lord. But how about those people outside? They need Jesus. And number 3, serve out of love for God and love for others. Maglingkod po tayo dahil mahal po natin ang Diyos. At dahil mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang ating mga kapwa. On the next slide, Galatians chapter 5 verse 13, you, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. Tayo po'y pinalaya na, pinagaling, pinatawad na. So free na po tayo dun sa mga sins natin. But then, wag nating hayaan na bumalik uli yung mga kasalanan na yon na nilinis na ng Panginoon at pinatawad na tayo. Rather, what are we going to do? Serve one another. Use this life hindi para sa kasalanan, hindi para sa bisyo, hindi para sa kasamaan. Gamitin natin ang buhay natin para maglingkod. Letter A, use your spiritual gifts. All of us here, no, meron po tayong kanya-kanyang gifts na ni-receive sa Panginoon. Each of you, 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you receive to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. So lahat po ng mga regalo ng Panginoon sa atin, lahat ng mga gifts ng Lord, lahat tayo meron po niyan. Ang gift mo is mag-encourage, ang gift mo is to share, to teach, no? Ang gift mo is to sing, to dance, no? Ang dami po nating mga talento, ang dami nating kakayahan. At lahat ng yan ay binigay sa atin ng Diyos para magamit sa kanyang kingdom. Let that talent, let that ability that God has given you, that spiritual gift na nireceive mo mula sa Panginoon ay magamit. Para sa ganon, mas marami po tayong mapaglingkuran. Mas marami tayong mga taong maabot at madala sa ating Panginoon. And letter B, get involved. No? So if we serve out of love, get involved. Makialam po tayo. 1 Corinthians 12:12-14, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ, not made up of one part, but of many. So ibig sabihin po dito, bilang isang church, no, it's just like the body of Christ. And sa isang katawan, iba't ibang bahagi po yan. Bawat bahagi, kamay, mata, bibig, paa, lahat po yan ay merong mahalagang role na ginagampanan. And I believe each one of us here, meron po tayong role na gagampanan. Lahat po tayo dito, no, san ka man nakaupo, nasan ka man ngayon sa lugar na ito, ikaw ay may bahagi sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay may gagawin para sa sambahan or dito sa church
ng Panginoon. Because this is our church and we are all part, no, ng body of Christ. So whatever it is, no, na meron tayo na pwede nating ma-share, gamitin po natin yan para sa kapurihan ng Panginoon. Huwag nating sayangin, huwag nating itago. No? Natutuwa ka ba na ikaw lang yung nakakaalam ng talent or ability na meron ka? Di ba mas nakaka-bless pag sinishare natin yan at ginagamit natin yan para sa kapurihan ng Diyos. And lastly, letter C, love God and love people. This is our purpose. To do everything in love. Because if we do not love, let's not do it. No? Kasi hindi rin siya counted. Anything that we do because of love and out of love, ito po yung binibilang ng Panginoon na pleasing sacrifice sa kanyang kaharian. So lahat ng gagawin po natin, gawin natin ng may kalakip na pag-ibig. Huwag po natin gawin para lang ma-impress ang iba, para lang ma-flex natin yung ating mga kakayahan. When we do something, even that small thing, simple thing na ginawa po natin, anumang paglilingkod yan sa ating kapwa, no, minessage mo lang siya, kinamusta mo lang siya, and encourage mo lang siya, when you do it with love, that is great in the kingdom of God. So ang Lord po ay naghahanap ng mga lingkod niya. Sabi niya, the harvest is plenty, but the laborers are few. So meron pong calling ang Panginoon sa atin. And there are lots of people who are in need of love. Marami pong mga taong nangangailangan ng pag-ibig. Pasalamat tayo, meron nag-share noon sa atin. So if we freely receive that love, let us share that love to others. Sabi niya dito, the greatest gift you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. So let's reach out. No? Ang daming taong depressed, suicidal na, ang dami nilang problema, no? They all just need someone who will listen, someone who will accept them, someone who will share to them about the love of Jesus. Nawa tayo po yun. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. And the Lord is not in vain. For all of those people, no, na nandito na nagpapagamit na sa Panginoon, nagpapagal, nag-e-effort, lahat po yan nakita ng Panginoon. At sa lahat ng paglilingkod na ating ginawa, wala pong nasayang. Everything is accounted to the kingdom of God. These are like our investment in the kingdom of God. So pag pumunta po tayo, umuwi na po tayo sa heaven, no, i-receive natin yung mga rewards po natin. And not even dun sa heaven lang, even dito sa planet Earth, we can receive those rewards. Sabi diyan sa Job chapter 36 verse 11, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Amen. Hallelujah. And on the next verse, sabi niya diyan, even broken crayons is still color. Sometimes, we feel like we are not worthy. Alam natin kung pinsan tayo, meron pa tayong mga pinagdadaanan na masasakit sa ating buhay na nagiging dahilan kung bakit hindi natin magawang magpagamit sa Diyos. Pero kapatid, kagaya ng isang krayola, kahit marami itong putol na at sira na, makakakulay pa rin. So I believe even us, those things that you've been through, those pains that you've been through, God can use them. Pwedeng gamitin ng Lord yung mga nangyari sa buhay mo and turn them into testimony. Those things that you've been through sa buhay mo ay gagamitin ng Lord para ikaw ay maging instrumento, makapag-share doon sa mga kagaya mo na dumaan din sa brokenness. So even though sa tingin natin, hindi tayo karapat-dapat, pero si Lord, siya yung magka-qualify sa bawat isa sa atin. He will make us equipped. He will be the one who will make us complete. So si Lord, kaya niya pong i-heal yan. And sa oras na ito po, no, let us reflect right now. Kung nag-speak po sa atin yung Holy Spirit, I believe, nangungusap po ang Lord sa atin. At hindi lang po minsan yung pagtawag ng Lord sa buhay natin.
madalas tinatawag tayo ng Panginoon? It is because God wants to heal us. God wants that brokenness inside of us to be whole again. Gusto ng Lord na buuin tayong muli. Why? Because He has a great plans for each and every one of us. Ang tanong ng Lord sa atin, dun sa pagtawag niya, whom shall I send? And who will go for us? The Lord is waiting for our answer. May it be our answer, Lord, here I am, send me. And in whatever we do, no, sa buhay nating ito, sa bawat pagkakataon na meron tayo, let's give our best. Can we all just bow our heads right now? Sige po, ito po yung time na kung saan ang Lord po ay nangungusap po sa bawat isa sa atin. I believe si Lord, marami po siyang gustong i-accomplish sa life po natin. But because of our brokenness, because of those sins, because of those burdens that is inside our heart, in our lives, hindi natin marinig yung call ng Lord. But the Lord is so good to us. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minamahal niya tayo sa kabila ng ating pagkukulang. Pinipili niya pa rin tayo kahit sa kabila na hindi tayo karapat-dapat. Kung sa palagay mo, yung buhay mo, umiikot lang siya, routine lang siya everyday, parang walang patutunguhan. Parang walang purpose, walang layunin. Living ka lang, existing ka lang. Sa oras na to, why don't you open your heart to God right now? And let Jesus, allow Jesus to enter in your hearts right now. Come on, you ask the Lord, Lord, here I am. Nandito yung puso ko, Panginoon. Alam mo, Lord, yung mga dalahin ko, O Diyos, sa oras na to. Alam mo yung mga masasakit na pinagdaanan ko, Lord God. At kasalukuyan pa na pinagdadaanan ko, Panginoon. Alam ko na meron kang pagtawag, pero patawarin mo ko, O Diyos. Forgive me, Lord, for neglecting that call that you have for my life, O God. Lord, patawarin mo ako kung madalas yung buhay ko, sinasayang ko lang, ginagamit ko lang dun sa mga pansarili kong mga agenda, Lord. Come on, we ask forgiveness to the Lord right now. Whatever it is that is in your heart. Again, ako po si Sharon David, disciple po ni Ate Mars. May tanong po ako, sino po ang gusto ng overflowing or umaapaw na pagpapala? Amen. Lahat po tayo gusto natin to. Yung overflow, ibig sabihin, yung sobra-sobra, yung hindi na kasya sa lalagyan or sa kapampangan, yung lalapo. Yung sa mga students po, yung hindi ka nag-worry kapag enrollment na. Hindi ka nauubusan ng pang-enroll, ng allowances sa mga projects nyo. Sobra-sobra yung mga binibigay ng mga parents nyo. Sa mga employees po na katulad ko, yung hindi mo pa nauubos yung dati mong sinahod, tapos sasahod ka na naman ulit. Yung hindi ka na kailangan mag-loan, tapos nakakabili ka ng mga gadget na mamahal na gadget, tapos appliances, hindi mo na kailangan kumuha ng yung sa home credit or sa credit card, hindi mo na kailangan mag-swipe sa credit card kasi sapat na yung or sobra-sobra na yung sahod mo. Sa mga businessman naman or businesswoman, yung dahil nga sobra-sobra yung income mo, hindi mo na alam kung saan mo i-deposit yung, kasi may na-depositan mo na lang lahat ng bangko, tapos nakapag-invest ka na ng maraming properties or nakapag-open ka na ng maraming business, di ba ang sarap po ng feeling na ganun yung income mo. So, lahat po tayo nangangarap na magkaroon or may experience ng mga overflowing or umaapaw na pagpapala. Ano po ba yung susi doon? Ang sabi po sa Malakias
or Malakay 3:10 or sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Ito po ang utos ng Lord sa atin. At ito naman po ang kanyang pangako. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Kung gusto po nating ma-receive or maranasan yung overflowing na blessings, kailangan po marunong tayong sumunod sa mga utos ng Lord or doon sa command niya. Sa lahat po ng pangako niya, meron pong kasamang command. So kailangan po nating i-apply ang mga ito bago po natin maranasan yung overflowing na blessings. Ang sabi po sa John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kung mahal natin ang Lord, kailangan po patunayan natin ito sa gawa. Can I invite po everyone to stand para i-offer po natin ang ating mga tithes and offering. Lord, maraming salamat po sa oras na to, Lord, na sa mga biyaya na ipinagkatiwala mo sa amin. We thank you, Father, sa lahat ng blessings na binigay mo sa amin, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga students, Lord, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa kanila, sa mga nagbi-business, Lord, na binibigyan mo sila ng maraming blessings. Patuloy, Lord, ang mga kaloob na ito, Lord, patuloy mong gamitin sa gawain ng aming church, Lord, para makaabot po ng maraming kaluluwa. Ibalik mo po sa mga nagkaloob sa oras na to ang mga binigay nila, Lord, balik mo po ng multiple blessing. Nag-speak po ako ng multiple blessing, ng protection, Lord, ng healing, Lord, sa bawat isa, Lord, sa oras na to. Maraming salamat po sa kaloob na to, Lord, binibigay po namin ng may magmamahal at maluwag sa aming mga puso. We thank you, Father. We bless you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po.